Okay. Sige. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong, by land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa, 25,000 watts. Radyo 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Good morning, Prince. Good morning, Carlos Weng, Nance Fulgueras, Rosalia Marcotia, Josie Hila, Mary Joy Martin, Rosalyn Tisquiza. Good morning. Ay, assalamualaikum, Aidil Al-Fitr. Aha, anyway, happy fiesta po sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo. Ito po ay ang ating sineselebrate itong Aidil Al-Fitr na ito ay ang pagtatapos ng 1 month na Ramadan o yung tinatawag nilang fasting sa Muslim, sa Islam. Kaya ngayong araw na ito or kahapon, natapos na po yung papapasting nila. Kaya pwede na pong kumain at balik as usual yung kanilang buhay. Anyway, Aidil Al-Fitr, yun ho, kaya natin sineselebrate ho ito ngayon, pati tayo mga Christians. Anyway mga kapatid, mamaya-maya po ay ating alamin pa sa ilang po mga eksperto ano ba ito, saan ba nanggaling itong Aidil Al-Fitr na ito, para doon sa mga hindi nakakaalam. Why are we celebrating this feast? At isa pang pag-uusapan natin, mamaya tayo kakabit na rin ho natin itong issue pa rin sa Marawi City, yung mga pangyayari doon. At ang sinasabi ng militar, konti pa at mababawi na sa kamay ng mga terorista. Alam niyo ho, kung dati nagtataka tayo, bakit napakatagal mabawi itong Marawi? Nako mga kapatid, hindi po biro. Kung ang iyong kalaban ay armado at napakaraming salapi, at may mga nagtatago na may mga residente na kinukubli nila, ay natural, tatagal po ang bakbakan. Kaya nga, dapat pati mga sympathizer, yung mga supporter na Maute na yan, isama na yan sa kulungan. Mga lekat na yan. Yan po ang nagiging problema mga kapatid ngayon, dahil bukod po doon sa financial, may pera sila, may mga armas, may mga nagtatago sa kanila, may mga protektor na mga hinayupak. At ito mga hinayupak, masakit man tanggapin, pero ilang mga hinayupak na taga Marawi, ulitin ko, ilang mga hinayupak na taga Marawi na kumukubli o itinatago iyang Maute, ay dapat isama na sa kulungan. Biro mo, ang dami nang namatay dyan, may mga sibilyan pa, wala nang pinipili, Muslim, Kristiyano. Diyos ko po naman, Ayan ho, pag-uusapan natin mamaya at hingi tayo ng update sa militar. Isa pang pag-uusapan natin mga kapatid, may bago pong directive o standard operating procedure. Makinig po yung mga may-ari na sasakyan May bago pong directive ang pamunuan ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa ilalim yan na pamumuno ni General Danny Lim. Ang kanyang directive sa mga towing company, tulong muna bago hila. Public service muna bago hila. Oy, makinig kayo. Mga may-ari ng mga towing company, tow truck, tulungan daw muna ninyo bago nyo hilain ang mga sasakyan, bago ninyo ikarga sa inyong mga truck ang mga motorsiklo, hilahin ang mga kotse, mga bus, mga jeep, tulungan muna, tanungin. Kung kunwari ito ay nakaparada sa gitna ng EDSA, tanungin, anong problema, bossing? Ayaw mag-start. Tulungan itulak yung sasakyan. Pagkatapos ito mo o tikitan mo. Pero hindi mo hihilain at kukumpiskahin ang sasakyan.
Ay, yan ang bagong directive ngayon ni General Danny Lee. Mamaya-maya makakausap po natin ang chairman ng MMDA. Pero yan po babala po doon sa mga towing companies natin. Bawal na po yung hila ng hila. Tumulong ka muna bago mo hilain. Kung talagang hindi na mapaandar, okay na, hilain mo na. Isa pang pag-uusapan natin, ito medyo naging controversial po ito. Mangyari po, meron pong isang politiko dyan. Itago nila natin sa pangalang Trill. Ang sabi raw, walang nagawa ang gobyerno ng Duterte. Ay sabi pa raw, epic failure. Ibig sabihin, sobrang palpak ang gobyerno ni Duterte. Sabi pa na isang mababatas dyan. Naitago na lang natin sa pangalan Trill. Ay wala raw nagawa. Traffic, unemployment, peace and order. Ewan ko kung anong nasinghot ng mama na ito. Nakasinghot siguro. Hindi ko alam kung marijuana nasinghot. S. Ay natulog yan sa pansitan. Ay, nako, Diyos ko po naman. Gaya nga ho nung Sabado, pinapaliwanag ko. Ayoko na ho sanang magkomento. Tulad po ng nasabi ko, dahil baka may mga mag-react na naman dyan. Tirahin na naman tayo. At sumakay sa issue. At baka sumikat na naman. Anyway, ang punto de vista ko lamang, hindi ko ho kasi matanto na umupo lang at pakinggan itong senador na ito ng ngak-ngak ng ngak-ngak. Naalaraw yung traffic lumala. Nakalimutan siguro nung buhong na yung nakaupong mama ngayon na ang pangalan ay si Duterte, hindi naman nangako na re-resolbahin ang traffic natin within 1 year. Wala pong sinabing ganon. Alright? Lalo't wala rin siyang sinabing re-resolbahin ang unemployment sa loob ng 1 taon. He did not say that. Alright? Lalo't hindi niya rin sinabi na in 6 months tapos ang problema sa crime. Sinabi niya yung mga drug addict, yung mga drug lord. Kaso mo siyempre nang himasok na kung sino-sino, European Union, CHR, International Human Rights, etc., etc. Pati mga walang pakialam at kinalaman sa ating bayan, nakialam na nagngak-ngak, di nag-slow down ang gobyerno. Pero tuloy pa rin itong kampanya ng gobyerno laban sa droga. Anyway, mga kapatid, kayo na ho ang maging testigo. Alam niyo naman ho, di ho ba yung sinasabi ko, ala pong pinangako ang Pangulo na re-resolbahin ang problema sa traffic in 1 year. Sabi niya, ito raw po ay malalang problema na parang cancer, na hindi kayang overnight. Ibig sabihin, hindi kaya 1 taon. The only way to resolve this issue, sabi po nung mama na nakaupo ngayon dyan sa Malacanang, ay gumawa ng mga infrastruktura, build. Kaya nga po, yan ang kanyang ginagawa ngayon, build. At yan po ang kanyang utos kay Secretary Villar. Yan ang utos niya kay Secretary Peñol ng DA. Gumawa ng mga kalsada, infrastruktura, mga farm to market, etc., para maibsan ang problema sa traffic at at the same time makapagbibigay ng trabaho. Hindi niya sinabing re-resolbahin ko itong traffic sa loob ng 1 taon. Lalo't wala siyang sinabi na tutuldukan ang problema sa kawalan ng trabaho sa loob ng 1 taon. Kaya nga po, ikot na ikot yung mama, bisita ng bisita doon sa ibang bansa, halos magpalimos ng mga foreign investor. Kasi the only way to create jobs in our country, ladies and gentlemen, is more investment. Di ba? Pag maraming investor, maraming investment, entonces maraming trabaho, maraming magbubukas na negosyo. May mga foreign investments, mga call center, kung ano man yan, restaurant, ano man yan, mall, kung ano pa dyan, syempre magbubukas, kailangan ng tao nito, doon magkakaroon ng trabaho. Kaso mo yung isa dyan, ngak-ngak. Sa sobra sigurong napahiya siya doon sa interview niya sa British Broadcasting, binalingan niya ang Duterte, na galit siya. Nakakahiya, Diyos ko po naman. Sopla, barado, wak-wak ang tawag, nawakwak,
Kung sa backdoor pa, wak-wak na. May backdoor, wak-wak yung pinto. Yun. Anyway, mga kapatid, yan po ang mga pag-uusapan natin, ha? Mga issues na yan. Kaya, yung mga nagtatanong, ano ba nagawa ni Duterte sa loob ng isang taon, makinig ho kayo, ha? Iisa-isahin ho natin kung anong nagawa ng gobyerno na ito so far, ha? Meron pa naman mga hindi nagagawa. Hindi naman po Superman ang Pangulo ninyo. Oh. Pero may mga nagawa na ho. Marami-rami na rin ho yung nagawa niya. Ha? At depende kung saan ka nakatingin. Kung ikaw ay dilaw, siyempre kung ikaw ay kapanalig ni Senator Trillanes at De Lima, walang nagawa. Kung ikaw ay diehard Duterte, may nagawa, maraming nagawa. Kung ikaw ay neutral, tingin mo may nagawa na rin. Anyway, yan po ang mga pag-uusapan natin. At ito, itanong mo sa dalubhasa. Mga ang IMSD, itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, I need your advice dito po sa dalawa kong manliligaw. First of all, I am 22 years old and I work in a bank. May dalawa po akong manliligaw. Yung isa po ay may-ari ng isang textile factory and he is 32 years old. May itsura po si Kevin at very thoughtful and generous. Lagi po niya akong pinapahatid sa driver niya pauwi pag nag-overtime ako at ginabi na. When my dad got sick and was hospitalized, sinagot niya yung bill na umabot sa 100,000. Wow! Okay na po sana ang lahat nang makilala ko itong first lieutenant naman ng Marines. Sobrang gwapo po niyan, as in makalaglag panty. He is 23 years old. Very gentleman naman po itong si Lieutenant Dan and I feel so secured pagkasama ko siya. Minsan may nambastos sa akin kasama ko siya. Lumuhod yung manyakis. Sa harapan ko naputok ang labi at nagsorry matapos gulpihin itong Marine officer. Pareho pong matimbang sa puso kung silang dalawa. Gusto ni Papa at Mama yung negosyante, pero mga barkada at workmates ko gusto yung sundalo. I think, sir, I will be happy naman kahit sino piliin ko. I just want to hear from you kung sino ang tingin nyo mamahalin ako habang buhay with your experience as a father, a former military man, and a celebrity. Thank you, sir. Ako po pala si Suzette. Well, Suzette, naintindihan ko yung magulang mo. Oo, being a father myself, gusto lang siguro nila security ang tawag doon. Na masiguro nila na ikaw ay nakahiga sa kutsyon at hindi sa papag. Naintindihan ko rin yung mga dabarkads mo na ito na lang, gwapo, sundalo, halos magkasing edad kayo. I understand. Also, I was a military man myself. Ano po? Ang laging question lang dyan, paano kung mamatay na maaga? Paano pag napadala sa Marawi? Yung kaagad yung bukang bibig dyan eh. Well, alam mo, it's really up to you. Kung anong pipiliin mo. Because kung yung sundalo pipiliin mo, it's a matter of if you know how to sacrifice, ay may sakripisyo dyan minsan. Yung kagaya na bawalay kayo, ha? 1, 2, 3 linggo, 4 na linggo, kagaya mga sundalo ngayon sa Marawi. Yung pamilya nila nandito sa Maynila, nandoon yung asawa na ipagbakbakan, 1 buwan na, di ba? Pero kung talagang mahal mo ito, at sabi mo nga, makalaglag panty, go for it. Kaya, pero timbangin mo na mabuti muna. You ask more people. Wag lang yung magulang mo, wag lang yung mga dabarkads mo. Siguro kung meron ka mga spiritual advisor mo, pare dyan o pastor, ask him. Ask them. Mga relatives mo, mga lolo mo, lola mo, ask. Alright. Besides, di pa naman papapakasal ito, di ba? Nanliligaw pa lang kung sino sasagutin mo. Ay, alam na this. Kung ano ang sino sasagutin mo. Mamaya, ibubulong ko sa iyo. 8:19 ng umaga, dyan lamang ho kayo mga kapatid. Wag ho kayong bibitiw. Sa ating pagbabalik, atin na pong pag-uusapan itong ating mga maiinit na issue sa mga oras na ito. Dyan lamang ho kayo mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa at
oras ang ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3. Bayaan mo sila. Magalit sila. It's okay. Exactly, Eva. Cherry. Morning. Prince Open Arms. Jiel Chen. Chris Bartolome. Okay lang yun. Gusto rin nilang manood. It's okay. It's okay. Jess Makabidang, Arlene Diaz. Keep it fun. Game responsibly. Eva Pante. Exactly. Nasa sayo yan. Yung sino pipiliin mo. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Penny Sidamon, good morning. Erlinda Masagka, good morning. pangalan o logo at larawan ng PCSO. Mary Jane Harijan, good morning. Giovanni Cabo, good morning. PCSO.gov. Dave Bayani, Mabuting paalala. EC Dave Bayani. Mira Fuentes, Dedsky, morning. Arlene Diaz, hello. Alina Dueñas, hello. Irma Servania, good morning. Mga loan ay mga privilege. Arlene, Mabangan. Maayos sa pagbayad. Hard Times, good morning. Jasmine Hidalgo. Rick Lerio, bye, mayong buntag. Kanimo. Paalala po muli. Merly Coronado. SSS membership upang beneficial privilege ay hindi naaabala. Ching Miyachi, Yadalia Manaka, Wahida Khan, Mary Joy Martin, Arlene Diaz, Roselyn Pisquiza, Celiawama, Nari Tagnipis, Jasmine Gumape, Karina Akain, Edna Gumtang, Gina Fe Papasin, Corazon Long, Ronaldin Giliado, Dale, good morning. Pearly Labiscase, Becca Alvarez, Paula Waldons, Arlene, I don't know yet, Arlene, Dale, Yamanaka, Fatima Corpus, ganun ba? Chris Bartolome, Miss Elsie Busarje, Mrs. Elsie Busarje, Almira Mejano, gandang morning din. Jeffrey Diwa, Freds Bartolio. Okay na, bayaan mo na lang, Freds. Oo. It's okay. Everybody has the right to speak, I guess. Arlene Diaz, Michael Halong, Jeffrey Lee, Joy Luayon, Marie Tagnipis, Cristina Vedian, Jasmine Hidalgo, Rani Dels Deloso, Rani, this is Erwin, Nicel Alfeche Buringrud, Raqueline Lacson, Axel Royandoyan, Rosel Pisquiza ulit, Almira Mihian ulit. Pabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Punto Asintado. Ay, dire-diretso tayo mga kapatid. Oras po natin 8:23 in the morning. Sa mga nakatutok po sa atin sa Facebook, maraming salamat. Nako, marami ring mga kaibigan natin at mga kagalit sa atin. Welcome po kayong lahat. Oo. Alright, ala ho tayo magagawa. Kung hindi ho ninyo gusto, it's okay. Ano po, wala ho, hindi ho natin kayo pwedeng pilitin. Ano po, kung hindi po kayo agree sa opinion ko, then all you can do is turn off that Facebook, di ho ba? If you don't agree with me. If you agree with me, then listen. Come on and join and listen. Ano po? Ganun lamang ho yun eh. Okay na, but everybody's welcome ho sa programang ito. Kaya ikaw ay dilaw, puti, itim, pink, purple, green, violet, blue. Kung ikaw ay kahit ano pang kulay,
walang problema. Red, orange, yellow, green, violet, indigo, blue, no problem. Anyway, mga kapatid, 8:24, pag-usapan na natin itong, itong sineselebrate natin. Pati tayo, mga Christians, we are celebrating this Eid al-Fitr. Ang alam ko ito ay pagtatapos po ng Holy Ramadan, yung fasting po ng mga kababayan natin, mga kapatid nating Muslim, at hindi lang po mga kapatid natin sa Mindanao, but all throughout the world. Pero saan ba nanggaling ito? Para maintindihan natin, hindi yung celebrate lang tayo na celebrate, yehe. Eid al-Fitr, punta tayo sa mall. Eid al-Fitr, punta tayo sa park. Eid al-Fitr ay punta tayo, mag-swimming tayo ngayon. Well, alamin ho natin. Dito po kay Professor Julkipli Wadi, UP Institute of Islamic Studies. Magandang umaga po, Professor Wadi, sir. Ay, magandang umaga. Erwin. Opo, live po tayo sa Radyo 5, sa TV5, at sa Facebook, Professor. Prof, matanong ko lamang, saan ba nanggaling itong Eid al-Fitr na ito? I know it is, kailan ba nagsimula ito? I know this is a celebration, it's a feast, kasi nga after 1 month of fasting, siyempre, it's feasting naman. Pero when did this all start and how did it start, Prof? Alam mo, tanong sinabi nyo, Erwin, na ito yung just ng pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Opo. Kung saan yun yung buwan ng pag-aayuno o fasting ng mga kapatid nating Muslim. Sa loob ng isang buwan, hindi sila kumakain at umiinom sa umaga. Opo. Sa gabi lang silang pwedeng kumain at inuupon nila yung kanilang mga panahon doon sa mga pagdarasal at lakas ng kanilang relasyon sa dakilang lumikha. Ang tradisyon nitong fasting ay, sa katotohanan yan, ay tradisyon yan halos lahat ng religion. Katunayan, ang pagkakaalam ko sa Kristyanismo, sa Hinduism, at mga ibang religion, meron din silang fasting. Opo. Oo. Ang pagkakaiba lang ay isang haligi ng paniniwala sa Islam. Ang fasting in the holy month of Ramadan. At nangyayari 30 days within the 365 days. So, ibig sabihin sa isang taon, kung 30 days na iuupon ng isang tao ang kanyang buhay sa pag-aayon. Ayun. Ano ang laman nito, Erwin? It's both spiritual and physical. Spiritual dahil ang gustong makamtan ng isang taong nag-aayon ay he or she will cleansing. Parang cleansing, Prof? Tama, doon sa typical dimension yun. Right. Spiritual. Yung kanyang righteousness. Right. So, now, in that physical cleansing. Right. At saka, marami na mga pag-aaral, Erwin, na yung taong nagpa-fasting, gumaganda yung circulation ng kanyang dugo. Correct, oo. Gumaganda yung digestive system niya, takbo yung kanyang digestive system. At meron kang nangyayari ng pag-aaral ngayon, maski yung nagiging aktibo yung brain cell ng isang tao na nag-aamino. So, lumalabas, Erwin, na napaka-scientific ang basihan ng matagal ng tradisyon ng mga ninuno natin sa iba't ibang religion na pag-aamino. Maganda pala ito sa ating pangangatawan. Ang pangatlo, Erwin, ang maganda rito, ito isang one form of solidarity at a expression of empathy, especially to those who are poor. Kasi nararamdaman ng mga mayayaman kung paano mamuhay yung mga kapatid dating mahihirap, yung walang-wala, yung walang makain, so on and so forth. So, in essence, tawag dito,
nakakahukot. Ganito palang pakiramdam ng isang pamilya na walang makain, and so on and so forth. No, pangapat, Erwin, isang party pa ng Indian Fitil, ay dapat magbigay ng kung ano mang meron. Charity rin. So, ibig sabihin, tinuturo din dito yung pagiging charitable, mapagbigay. Bibigayan. Tulad ng bawa, kami rito sa UP kahapon, may mga konting koleksyon dahil ambag-ambag yung mga estudyante, faculty, at ibang dumalo rin dito sa ating pagsisipon kahapon. So, Prof, this is like... Pinapadala natin dun sa mga kapatid sa Marawi. Sa lansa ng giyera sa Marawi. So, Prof, mga tulong na yun. So, itong Eid al-Fitr, it's all rolled into one. It's a feast, and at the same time, dito mo kasi makikita na yung cleansing, di ho ba, yung mga sinasabi ninyo ngayon is a celebration, and then yung charity, parang marami all rolled into one pala itong celebration na ito, Professor. Totoo yun, Erwin. Ang medyo iba lang, walang mga firecrackers. Wala. So, it's like Christmas and New Year. It's basically prayer. So, kung sa Christian, sir, it's Christmas and New Year, parang pinagsama sa Christians. Well, tanggalin mo yung mga pasabog na yun. Yung pollution, walang mga ganung but it's basically the same. Basically the same. Family ties, friendship, and helping one another, and so on and so forth. Yun lang, napakasimple ang ibig sabihin ng festivity ng mga kapatid natin Muslim. Okay. Professor Julkipli Wadi, UP Institute of Islamic Studies. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you, Dan. Thank you, Dan. Iyan po si Professor Julkipli Wadi ng University of the Philippines Institute of Islamic Studies. Iyan po yung kanyang, siya po yung itinuturo nila dyan yung tungkol sa Islam. Anyway, mga kapatid, yan po ang kaya sineselebrate. Pati na rin ho tayo, kasi pag Christmas ho natin, pati sila mga Muslim, nagseselebrate din ho, di ho ba? Being their brothers, ika nga. So, ganun din ho tayo. Nakikiisa po tayo in their celebration. It is a feast, ika nga. A feast of, sinasabing ay, after po ng fasting na ito, na hindi pagkain, pag-inom ng tubig sa maghapon, then suddenly after 30 days, eto na, It's really a celebration. Kaya okay lang rin ho na makibahagi ho tayo sa kanilang celebration. Bilang kapatid, bilang kapatid ho natin. Oras po natin, alas 8:32 ng umaga. Mamaya, kakausapin natin si Brigadier General Gilbert Gapay. Makibalita po tayo doon sa mga nangyayari ngayon dyan sa Marawi. And at the same time, mga kapatid, mamaya-maya, meron po tayong may mananalo ng 300 pesos na load. Wow, pare, bigat! Sa isa nating visitor. Dahil po sa pagbisita sa aming website, Oo. Sa aming website na www.erwintulfomedia.com. Kung ikaw po ang lucky winner na ito, isa lang ba ito, Edson? Akala ko ito ay 3. I-share nyo lang po. Ito po yung ating parameters dyan. I-share nyo lang po yung ating website, erwintulfomedia.com. One word po yan. At pagkatapos ikaw, kung ikaw mapipili namin, ikaw yung lucky winner namin, randomly selected po, ay mananalo ka ng 300 pesos na load. Mamaya-maya, i-announce po natin yan. Ay, sandali lang, nasa linya na. Nasa linya na ng aming telepono, si Brigadier General Gilbert Gapay, ang ISMINCOM Commander at the same time spokesman po siya ng martial law dyan po sa Mindanao. Magandang umaga, General Gapay, sir. Yes, magandang umaga, sir, Irving, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Well, nais lang kitang batiin na General ng Eid al-Fitr, sir.
Yes, thank you. Happy Eid Fitr. Lalo na sa mga kababayan natin Muslim. Sir, update lang tayo. Ano pong feedback sa inyo naman ng West Mincom? Kami ho, nahihirapan kontakin sila. So, kaya sa inyo na lang kami nakikibalita. Ano pong update ngayon doon sa West Mincom, sir? Opo, yung galing po ng West Mincom. Kahapon nga po, nagkaroon ng 8 oras na humanitarian post. Tigil putukan. Buti pumayag, sir. Paano po napapayag ng mga sundalo natin, ng mga commander natin, yung mga buang na mga maute, terrorist, sir? Paano? Buti pumayag. Yung sa atin lang po yun. Sa atin lang po yun. At bahala po sila. Gusto nilang will follow suit. But naging matahimik naman po yung military post. Sa katunayan, meron pa nga tayong nailigtas na 5 civilian kahapon during the humanitarian pause, ano? To give way sa celebration ng ating Eid al-Fitr. So, ngunit tapos na po yun. Ngayon, tuloy-tuloy na po ang operasyon. Tuloy na naman ang operasyon natin sa pagtugis dito sa mga natitirang maute ISIS terrorists na kasalukuyang naka-hold the line sa mga strongholds nila. Doon po sa natitirang 4 na barangay sa Marawi. And as of latest po, latest count as of kahapon, sa ating pong hanay, may 70 po na casualties. Kasama na po yung 3 PNP dyan. Pero sa mga terorista po, 290 na po ang napapatay natin. So sa atin sa gobyerno, 70 na, kasama 3 pulis. Tapos sa kanila, 290. Sa kanila po, 290. 90. Sana madagdagan pa, maging mga 500. Then yung firearms po, marami na. 347 na iba't ibang kalibre ng baril. Yung iba po talagang napakagandang baril. Ngayon lang kami nakakita ng gano'n. Ano yan? Iniiwan nila pag tumatakbo na sila para makihalubilo sa mga sibilyan? Opo, dahil habang dahan-dahan natin pinupugkog yung mga dati nilang posisyon kasi iniwanan po nila yon. Naka-recover po tayo ng 85 na pitiksa, no? Sa dati nilang yung ginawa nilang machine gun test at saka yung kung saan nakaposisyon ng mga sniper nila. So, in the course ng pag-retake natin ng mga building na to, nakaka-recover po tayo ng mga cadaver sa mga terrorists, mga namatay nilang kasama, iniwan na doon, at maging mga baril po. So, bawat makiklear natin, may nakukuha tayong baril, mga IED. So, ito po, doon po lang galing yung karamihan itong 347. Alright. Sir, I have 2 questions. May lumalabas po na balita na nakatakas na raw po yung leader nitong terrorist grupo na si Isnilon Hapilon. Is this true? Yun pa po ang bine-verify ng mga tropa natin na nandun sa Marawi. Kung tuluyan tumakas at tumakbo na itong leader nila. Pero ngayon po, wala pa pong confirmation yan. At malaki po ang posibilidad na nandun pa sa loob. Na-cordon po naman ng ating mga tropa sa Marawi. Lahat ng probable escape routes nila, withdrawal routes, ay na-plug na po natin. Kaya chances are, nandun pa po sa loob. Ngunit, bine-verify po natin at kinukumpirma yung informasyon na yan. Alright. Isa po po, yung Maute Brothers, balita, yung isa raw po patay na itong Omar na ito. Is this correct? Or nakatakas din? Ayun po, may malaking indikasyon po, no? At may mga informasyon din na kalap yung ating mga puwersa na nandun sa Marawi na nagsasabing nakita nila mismo na namatay si Omar Maute. Ngunit sa panig naman po natin, alam niyo naman po, may proseso po yan bago natin talagang i-confirm. At saka, di ho ba, sir, correct me if I'm wrong, mahirap i-confirm yan kasi sa Muslim, pag namatay ka ngayon, within 24 hours, kailangan ilibing ka, hindi na ibuburol-burol unlike Christians. Correct, General? Opo. At yun nga po, pag-clear natin ng mga dating question nila, yung pong mga captured civilian nila, na ginawa nilang human shield, sila rin po nagsabi na kung saan nila inilibing, saan nila iniwan, saan naka-imbak yung armas. So, ito po mga informasyon na to ay pinadudugtog-dugtong natin. Kasama na po yung informasyon ng mga tropa natin na makikipaglaban. At pag nagtugma-tugma po,
saka na po natin ating confirm itong mga informasyon ito. Alright. Panghuli na lamang, sinasabi po na may mga releases din, press releases ng militar. Malapit na po. Siguro, give or take, mga 30 days daw po. Clear na yung Marawi City. Wala na po mga maote dyan. And I gusto ko lang po kumpirmahin itong report na ito. May mga lumabas na po kasi na report na 30 days or less na it will be 100% under the control of the AFP. Opo, yun po ang pinagsusumigapan namin ngayon na within the 60-day period ng martial law, ay talaga masumpunan natin yung mga maute na natitira pa dyan sa Marawi. At yung mga indicators naman po, mga positive yung at saka significant yung accomplishments natin for the past week or for the past 2 weeks. Marami na po tayong nakumkum na kanilang mga posisyon. At yun nga po, base na rin sa estimate ng Western Mindanao Command, nasa 100 to 120 na lang, naka-hold the line dyan sa mga stronghold. Hindi naman po sa buong 4 na barangay na natitira, may mga lugar lang po, may mga sitio, kumbaga, na silang dinidefend at yun ang ginawa nilang stronghold. So, maaari po, malaking posibilidad na tuluyan natin masusugpo ito bago matapos yung 60-day period ng martial. Okay. And pag natapos po ito, hindi na po kayo ba hihingi ng extension for another few days or weeks sa Pangulo para ma-extend ang martial law the entire Mindanao or tapos na hanggang doon na lang yun? Depende po yan sa assessment dahil bukod dito sa Maute ISIS terrorist group, meron po tayong mga ibang grupo pang hinahabol-habol sa iba't ibang lugar ng Mindanao. May mga complementary operations po tayo upang totally di lamang itong Maute, but yung iba pang terror groups, yung mga natitirang aposer doon sa Hulod, Basilan, yung mga terroristang BIFF, at yung mga remnants ng Ansar Arkilapa dito sa Sarangani, ay inutugis po natin yan. May mga dedicated na pwersa tayo. Then we will, after the 6-day period, we will assess po yung talagang threat of terrorism, di lamang dyan sa Marawi, but sa buong Mindanao po, sa buong bansa. Then, from there, we will come up with a recommendation sa panic po naman ng armed forces. Alright. General Gilbert Gapay is BINCOM Deputy Commander at tagapagsalita ng martial law implementation dyan sa Mindanao. Maraming salamat, sir. Magandang umaga muli. Paalalahanan niyo po ang ating mga kasundaluhan dyan, sir. Pag nakita ho ninyo, lalo niyo na sa Marawi, patuloy po naming panalangin ng sambayanan na sila po lahat ay makauwi ng mahusay, matiwasay sa kanilang mga mahal sa buhay, General. Yes, maraming salamat, Erwin. At maraming salamat sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na panalangin at suporta sa ating mga kasundaluhan. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, mga kapatid, dire-diretso po tayo, 8:42, pero bago ho yan, break ho muna tayo, break! Magbabalik ang paborito ng programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa... Doon muna tayo sa accomplishment, IB. Araw-araw. Sa accomplishment muna tayo, IB. Ay, hindi, accomplishment. Sorry. Doon muna tayo sa MMDA. Yan. MMDA tayo. Amicia Dunque, Arlene, Jonathan Duranco, Irma Servania, Dionea Ananias, good morning. Arlene, Kaji, welcome. Malala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Kirsten Han, Jose Ferrer, Merly Coronado, Rods Julius, Lucy Dioco, welcome. Lucio Casil, GL Chen, Almira Mejano, thank you Almira, Eugene Laumok, Justin ulit, Raymond Udarbe, Amicia Duque, Ivan Jumawit, good morning Ivan, Jasmine Yu, Dali, Analine Alday, Tintin Enachen, Dioneo Ananias, Arlene Almira, Chona de la Cruz, Ronald Zapco,
Frances Lazo Dali, Patuloy na inuulan ng patikos, inigayang ni National Marlene Teten. Police Office of Chief Director Oscar Albayarte na maituturing pa rin tagumpay ang drug war, lalo't mayorya ng mga It's okay, Merly Coronado, mas ligtas silang Justin Han. noong mga nakaraang taon dahil sa kampanya kontra droga at kriminalidad. Aminado naman si Philippine Drug Enforcement Agency spokesman Derek Carrion na kahit nagpapatuloy ang operasyon ng gobyerno, nakapapasok pa rin ng illegal na droga mula naman sa ibang bansa. Philippine Standard Time, 8:43 ng umaga. Ulam si Jack, Mula sa Eva Radyo Pante, 5, Amicia Archie Zapata, Duque, saan man, kailanman, Lucia kapatid, higit sa Balyori, balita, aksyon. Giovanni Pabo, Jesslyn, Ving Cantuba, Moon Lee, Maria Leonora Lee. Easy Engineer. Ano mga araw? Ganon? Sabado nights na. Hindi nga. San Miguel Break Pizza na. Sarap ng ulit, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Oras Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Soap. Para iwas baho, iwas kati at iwas pimples, mag-Fungi na sabon. Mga besh, mag-pack! Galing na Jill tayo. Chen, Lilia Soyosa, Crimson J. Uy, besh, pack galing! Pack galing din ang pawis mo. Praise, good morning. Madeleine Mga besh, Dali, para maiwasan ang pangangamoy sa Banyagang katawan, Pulubi. Fuji na sabon para feeling fresh at mabango ka araw-araw. Ugaliing magsabon ng Fuji pang iwas kati-kati. Elju Spiras, Hotline, Axel Royandoyan, 035. Ang Fungi na sabon ay mabibili Carol Beronio, Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, at sa iba pang mga PMA Sepe Park, sabon na clinically tested at Bong Manalo, Violet Aison, magtanggal ang pimples sa Danilo mukha. Lim Ito Jr. ang Fungi na sabon. I repeat, Fungi na Hoy, sabon. Danilo Lim, interview kita mamaya. Si General Danny Lim. Sa mukha, mag-Fungi na sabon. Lorenda Hindi lang yan. Bautista, Ang Madeline Fungi na sabon Lustiba. ay Ito yung naging kape, sabaw get sa it. katawan dahil sa tagline nitong Cheers! antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob lang ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-araw ay paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisture sa Lovely. balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Oy, yung kwan! Ang Fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, Generic Si at Amang. iba pang mga butika at supermarket sa inyong lugar. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient Hindi access pala to nakuha nito. medicines and other healthcare needs. Halika. 24/7 service. in Wala over yung 100 bakit strategic wifi natin? locations Hindi nyo to na serve the i-remind needs sa of akin. everyone Nakabit lang tayo sa anytime, wifi day ng and night. kuwan. Guaranteed freshness and Ayun na nga high-quality eh. medicines sold in our stores, whether branded Hindi or yung generic. smart. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Piliin mo maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya. Pakita mo, ikanta mo, isang mo. Noliet Royandoyan from Axel Royandoyan. Noilet Royandoyan, good morning from Axel Royandoyan. Justin Piliin mo maging ikaw. Florenda Bautista, Hindi mahalaga Vine ang Franco, sasabihin ng iba. Ang mahalaga, Giovanni piliin mo Cabo, kung ano ka. Tanduay Lito Select. Tutanes. Drink responsibly. Our fourth digit Eric winning So, combination good for morning. tonight is 1, Bong Maceda, 8. Buanabaag, ay umabot na po sa mahigit 2.4 Edna Guntang, Aida Myers, Froilan Angelo, Josie De Silva Ignacio, Bergantin Tiondet, Jill Chen, Jonathan Duranco. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na Nakalimutan natin kabit pala yan. nagpapakita ng pangalan o Next logo time, at larawan ng paalam sa akin, PCSO ha? ay peke. Ang official Ito, sabi ko, website parang address ng may kulang. PCSO ay www.pcso.gov.ph. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng
SSS na mga benepisyo ay agad maibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong kapakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay magsiguro sa muling pangangailangan. Ito ay agarang maaasahan. Magmuling paalala po muli. Siguruhin nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyong pribilehiyo ay hindi naaabala. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. BJMP, Bureau of Jail Management Technology, good morning daw from Arlene Diaz. Two medicines and other healthcare needs. Ems Villarta, good blessed morning everyone. Jomar Lumakam, good morning Sir Erwin. Vicky Wu, hello Idol Erwin. Direk Araneta, the Trillanes song, bagong kanta ng bayan, good morning po. Marlene Teten, Idol of Pogi Matar, thank you. Click, photograph, hello po, Edgar from Qatar. Florenda Bautista, it's a beautiful day. Mel Astillero, walang maintindihan. The right combination of what I need. Good performance and a smooth Walang maintindihan? That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage. Lito Garciso Tutanes, Idol, batiin mo ako, sana masaya na ako. Madeline Dali, ano balita na masura sa US ha, BP Lenny. Zaren Quizon, good morning Sir Erwin. Arlene Diaz, Ohio Sun, Ning Majim, ayoko pag Saturday Sun, walang punto. Merlin Reyes, as in Frozen po. Justin Clyde, Sir Erwin, ako pabati naman. Weng Sarturani, Idol. Marites Sorio, good morning, watching from KSA. Pabati. Almira Miano. Alinis, thank you sir. Regina Sanchez, hello. Good morning. Hotline 0917-580-9035. Ems Villarta, shout, share agad. Marlene Cabading, good morning, Pangyaw. Ano ito, Akluban, Paler, good morning, sir. Elijah Delara, kape po tayo. Meron na, hello from Japan. Dali, support to brothers, thank you. Charm Rian Odiaman, good morning. Analine Alday, kuya, nag-breakfast na kuya. Wala pa po. Merlin Reyes, thanks sa shout out sir. Roger Murillo, BGM project ni BGM PRRD. Belinda Masagka, Anisha Duque, Laini Chine, Isabel Briones, Edna De Jesus Tuonan. Diba? Ay, wala pa. Yan pa. Fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, Generica at sa iba pang mga butika at supermarket sa inyong lugar. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Tondo Asintado. Oras po sa buong kapuluan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. 8 minuto bago sumapit ang ikasyam ng umaga, mga kapatid. Alright, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa na ngayon po ay holiday dito po sa ating bayan dahil nakikiselebrate po tayo at nagse-celebrate ang sambayanan sa tinatawag na kapistahan ng Eid al-Fitr. Aha. Okay, dito ho muna tayo dito sa bagong directive. Mukhang bago po ito ha. Ngayon ko lang narinig ito na tulong muna bago hila. Yan ang sabi po ni MMDA Chairman Danny Lim kamakailan. Linawin nga po natin, yung mga towing company dyan, alam ko yung ilan sa inyo nakikinig sa akin sa mga oras na ito makinig ha. Makinig kayo. Nasa linya ng telepono si Celine Pialago, spokesperson ng MMDA. Magandang umaga po, Ma'am Celine Pialago. Yes, good morning, Sir Erwin. At sa lahat po na listeners, magandang umaga po. Apo, live po tayo sa Radyo 5, 92.3 FM. Live po tayo sa Action TV. And of course, live na live po tayo sa Facebook, sa Erwin Tulfo page. Ma'am, ano po ba itong kautusan? Pakilinaw po kasi alam naman natin ay kinakatakutan itong mga towing company, tow trucks, dreaded tow trucks. Pag ikay nakahimpil, ikay nasiraan, pag nakita mo na tumabi yung tow truck, alam mo na na kwarta na ang habol nito, hihilain ka na.
imbis na tulungan ka. So, ano po itong directive ni General Lim? Is this na parang bago yata ho ito sa pandinig ko na tumulong ka muna pag may nakita ka ng kaparada dyan, tanungin mo, ngayon sabihin niya, ayaw po mag-start, tulungan mo, at saka bigyan mo, bago mo bigyan ticket para hindi mo nahilain. Paano po ba ito? How does this work, Ma'am Celine? Okay. Sir, meron kasi tayong dalawang pinutunan sa sakyan. Una po yung stall ticket. So, ang instruction po ni Chairman Lim, kung ang ating pong motorista ay nasiraan, tulungan muna natin ito. In fact, tulungan muna natin, tulak natin yung sasakyan, sabihin natin sa dati ng station, tingnan natin baka naman kaya magpaandalin yung sasakyan bago natin ito. Isa po yun. Pangalawang sir, pagdating din sa mga illegally parked vehicles, ang gusto mo na ni Chairman na nilalabas sa IRR, huwag natin agad ito, mas magkaroon ng effort na hanapin yung driver. So, ito mo yun sa mga pagbabago na gusto na amin yung Chairman. So, lumalabas, this is, naiba ho ito sa mga nakaraan. Ang nakaraan kasi, makita ka dyan nakaparada, lalong walang driver, kakabitan ka agad. Paglingon ng driver, wala na yung kanyang sasakyan, wala na yung kanyang motor, sinakay na kaagad sa tow truck. Hindi na po dapat ganyan ngayon. Sir Erwin, nilang ko lang. Dati rin naman po kasi sir, hinahanap din naman natin yung driver. Ay, hindi sir. No, ma'am. No. I have experienced and we have experienced this over and over again. I'm sorry po, ma'am. I beg to disagree. It's okay, sir. Naintindihan mo natin. Usually po, maaring meron po mga MMDA na mga, yung MMDA po, ay sinasabi ko, hinahanap nila. Pero yung mga towing companies, mga private, hindi na po, kakabitan lang ng kadena. Kunwari yung isa, marami pong reklamo, ngayon magpapasukan, anak nila, binabalang nila para sa ihatid sa gate, nakaandar yung sakya niya. Paglingon niya, wala pa yatang 1 minute ma'am, wala na yung sakya dahil hila-hila na ng towing company. Yung po yung sinasabi ko, hindi man lang tanungin, madam. That's just what I meant. Yung mga kadalasang nare-receive natin na reklamo sa Traffic Adjudication Board, hindi natin binibigyan yan. Kapag walang kasamang enforcer, mga towing companies, mga tow trucks, dumarami sila na sila. Yun, oo. Basta. Ano po mga... Go ahead. Ano po mga... Yan ho yung iniiwasan ng MMDA, sir. Na tumarakit sila mag-isa, basta na lang nila hinihila, mahalaga sa kanila makapanghila ng again ho, public service naman ng MMDA. O if obstruction yung sasakyan mo, alisin natin yung sasakyan mo, hanapin natin yung driver. Unfortunately po, pag walang kasamang enforcer, nagkakaganon po yung sitwasyon ng mga tow trucks. Ano po ang mga kaparusahan, ma'am, pag yung isang towing company ay hindi sumunod dito sa utos na ito ni Chairman Lim na tulong muna bago hila? Ano po ang mga penalties nito? Alam mo, sir, nung una lang, nung nagpa-meeting po sa tow trucks, ang gusto niya, lahat ng owners dumating. Yung iba po, representative lang ang dumating. Yung araw pa lang mo yun, pinapasuspenda niya yung mga hindi dumating yung owners. Ngayon ho, kapag itong mga tow trucks pasaway, multa ho ito, suspension ng fleet. Yun ho ang instruction ni Chairman Lim. Alright. So, bago na ho dapat yan. So, ang ika nga, ma'am, kung kunwari, titikitan ka pa rin. Pag may violation ka, titikitan ka. Yes, sir. Okay. Pero hindi ka na dadalhin doon sa impounding area. Kagaya, example, ma'am, okay, sabihin doon, no loading, pero binaba ng isang motorista yung kanyang anak doon sa gate lang. Yung kanyang anak na grade 1 o grade 2. O alam natin, bawal yun dahil nakalagay, no loading na nga doon, no parking. Siya, binaba niya yung anak niya for 1 minute. Yun ho ba, totoo pa rin o ticket na lang aabutin noon? Sure, para po sa ating mga motorista, basta ho, nandun po yung driver, dapat po alam nila yung karapatan nila, hindi sila pwede dito. Ticket po. Ticket. Pag nandyan yung driver. Yes po. At saka gaano po katagal, ma'am, pala, linawin na kasi may mga nagsasabi, ito po, dinidiskusyon na ito pinag-aawayan na ito. Gaano katagal? Kasi sabi, sir, 30 seconds lang ako. Dinaba ko lang yung ako po nag-deliver lang ng mga tinapay. Wala na po. Wala na yung truck ko. Gaano katagal dapat ang pwede lang na para hindi ka mato? Okay. Sure, yung una, sa ginagamit at sinusunod natin na guidelines, meron tayong sinasabi na 5 busina, 2 beses na 5 busina. Wala mong nakalagay doon ng 5 minutes. Yung 5 minutes po talaga, sir, unwritten rule yun for humanitarian. Ayun. Yun po talaga yung ginagawa. So, dapat magbusina yung tow truck na 5 beses 2 times. Yes, sir. So, yun po yun. Ngayon po, sa bagong utos po ng aming Chairman Lim, ang gusto niya po, dahil po, na naisakay na yung sasakyan, basta ho dumating yung driver, ibaba daw po yung
yan. Ah. Pero maglalabas po ng bagong IRR para maliwanag. Black and white po. Yung Alright. bagong regulation. Kung wala po yung driver, pero nandun naman, may sakay doon, nandun yung misis kaya, or nandun yung yaya, dahil malengke sila, o pwede ho ba yun, or hindi rin pwede? So, basta ho may driver's license. Minsan ho kasi, sir, may nagpapakilala sa amin, ako na mag-atras, pero kung wala naman sa driver's license, hindi po pwede yun. Basta ho, merong representative na mag-atras ng yan, wala akong problema. Okay. Basta may driver license. Of course, sir. Pag wala pong driver's license, tinutuluyan po natin. Kasi ho, bawal po mag-drive na walang driver's license. Of So, course. kailangan ho yung may-ari ng sasakyan. Pero Alright. kung sinisis ho, ay marunong mag-drive, may lisensya, sige ho, bibigyan natin ng chance na i-alis niya at obstruction yung sasakyan niya dun sa sidewalk o sa kahit saan pa man. Alright, Mama Celine Pialago, spokesperson ng MMDA. Maraming salamat, Ma'am, ha? Magandang umaga. Yes, sir. Sir Erwin, thank you po. Happy holidays. Si Miss Celine Pialago po, ang tagapagsalita ng MMDA, mga kapatid. So, malinaw. Ang wala pong 5-minute, 1-minute rule. Ang rule po, 5 busina, pag wala ka doon, mahinatid ka. Sinabi, may binaba lang ako, sir, kasi karamihan po ng reklamo, ganito yung sinasabi sa amin. Sir Erwin, binaba ko lang po ito, nag-deliver lang po ako ng bulaklak doon sa kwan, binigay ko lang nga sa guard. Paglingat ko, wala na. Dapat, 5 busina, Oy, 6 na yun, 8. 5 lang, tas 2 beses. Yun na yun. Pagkatapos, pag wala ka pa rin, hindi ka pa rin sumipot, ihilain na yung sasakyan mo. Otherwise, titikitan ka. Ay, para maiwasan niya pangungutong, Diyos ko po naman. Anyway, mga kapatid, ayan. In punto, 9:00 na ng umaga. Ito na. Medyo nawala yung mga... nawala yung mga Angry Birds dito sa Facebook ko. Pero tiyak, babalik ito Tignan mo. Dahil ang pag-uusapan natin, yung mga nagawa ng administrasyon na ito. Sigurado, dadami na naman ito mga Angry Birds na ito. Yung mga nagawa ng administrasyon na sinasabi ng isang senador dyan, wala raw ginawa, ewan ko kung anong nasinghot ng mama, pero paalalahanan natin na may mga nagawa naman po. Ano po? Hindi po lahat na mga naipangako, pero may nagawa po in 1 year. Kasi yung sinasabi po ng isa dyan, wala raw talaga, epic failure, talagang malaking kapalpakan. Meron, alright? Problem is, siguro either nakapikit siya, o siguro natutulog siya sa pansitan, kaya hindi niya nakita. And punto, 9:01 na ng umaga, dyan lamang ho kayo mga kapatid, magbabalik pa ang Punto Asintado. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve Exactly, Arlene Diaz. by consumers as a Reader's Digest Ana Ruth. 2016 Admilaw. Kaji. Eugene. Wala tayong magagawa. Ano? Mamaya sir, kahit kailan nyo yan, sir, yan yung nanalo. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Bigyan kita ng kwan, pangbili ng loop. Electronic. 521-0957. Isa lang ba ito? Dapat 3 ito eh. Tinesting muna namin sir, kasi yung iba hindi marunong sumunod sa instruction. Ganun ba? Kasi sir, ilalike nila yung page, share nila, tapos magtatag sila ng 5 friends para kumalat talaga. Okay. Yung iba sir, dinishare lang nila, hindi sila nagtatag. Ilagay mo dyan para alam ko para alam lang ko nang gagawin. Sige sir, sige po. Di ba? Filipino-owned stock life insurance company. Tinesting. Kasi sir, tumakas yung sa website sir, tumakas yung impression. Tumakas yung impression. Try natin ulit sir. News Update. Ang oras 9:02 ng umaga, narito ang balitang hatid ng Radyo City. Kumpirmadong nasa Marawi City, Lanao del Sur pa ang isa sa mga leader ng ISIS multi-group na si Abdullah Bautek. Ito ang inihayag ni Office of the Presidential Advisor Almira. Assistant Secretary Dixon Hermoso, makaraan ng 8 oras na humanitarian pause at ceasefire bilang respeto sa... Yun na nga ewan ko, wala raw nagawa. Ayoko na nga ho sanang magkomento dahil meron na naman magpuputak dyan at magagalit na naman. Sasabihin na naman kung ano-ano, kaya ayoko na.
Pero hindi naman ho natin po pwede, we cannot just sit down and hayaan ho na he will just have to talk and talk. Maski mali naman, di ho ba? Alam naman ho natin mga nagawa naman po ng gobyerno. To top it all, I mean, isa na ho dyan. Ito na lang ho. Sasabihin ko, nagawa ng presidente. Ano po? Yung freedom of information. Ipinangako niya po na lahat tayo, pwede na tayo mag-access tayo sa mga dokumento ng gobyerno. Maski hindi pa inaprubahan ng Kongreso, siya, ginawa na niya. Na para transparent ang gobyerno, pinirmahan niya ng executive order. Na gusto mong malaman yung magkano yung sweldo ni ganon sa Kongreso, ay sa ehekutibo, ni Sekretary, anong mga ari-arian ni Sekretary, anong mga ginawa ni Sekretary, saan pumunta yung pondo ng ganitong departamento, pwede na ho dahil sa executive order. Hindi pa ho pinapasa sa Kongreso yan, pero because of executive order, yun po ay para sa executive branch lang. Right? Pangalawa, yung college tuition mga kapatid, di ba? Sinong pangulo ba na pag ikaw ay mag-enroll sa gobyerno, hindi ka na magbabayad? Ito, wala na ho eh. Di ba? Pipirmahan niya na ho yan bago mag-zona eh. Pwede na. Next semester, yung anak mo pwede na mag-aral. Hindi na po excuse na mahirap ako, walang pan-tuition. Hindi na po. Tumingin ka lang sa paligid mo. Pag may nakita kang, kunwari, Quezon City College, Manila University, basta sa gobyerno yan, libre ho. Yan yung bagong batas. Isa pa pong hindi nakikita ni Trillanes, yung sinasabi niya, mga baluktot po yung kanyang pananaw doon sa income tax. Sinasabi niya, wala raw nagawa sa economic reform. Yung makamahirap daw yung economic reform ni Duterte. Dahil pahirap daw sa mga mahirap. Paano naging pahirap sa mga mahirap? Yung mga sumasadong 25,000 pababa kada buwan, wala nang buwis. Paano anti-poor yun? Mukhang kulang ho sa research itong Senador Trillanes na ito eh. Salita ka kasi ng salita eh. Daldal ka ng daldal eh. Mabuti ka lang sampalin itong papel sa bunganga eh. Nakakabuisit na po kasi. Tira ng tira, di naman nag-iisip. Alaro nagawa, ano wala nagawa eh, ayan na nga yung sample. Diba? Ano pa nagawa? Nabawasan po ang kriminalidad, di ba ba? Mga akyat bahay nabawasan, hold up nabawasan. Bakit may nababalita ka pa ba ng hold up niya sa mga mall? Ha? Meron ba mga martilyo gang na nagbabasag sa mga mall? Wala, natatakot kasi baka matukhang. Kansinin ho ninyo. May mga nang-hold up pa ng bangko ngayon? May mga hold upper ba sa mall? Ganito ka ba? O sinasabi niya peace and order? Ito, para sa'yo. Tumigil di ho ba? Oo naman. Masarap ang buhay. Mariusip. Na walang palya. Kaya nga, Merly, pero merong iba dyan, di nakakita, Merly Coronado, bulag. O pinipili silang bulag-bulagan. Anak ng baka. Ang dami naman nagawa. Yung sinasabi ni Pipi, traffic pa rin. Hindi naman niya sinabi na ayusin niya yung traffic pag naupo siya. Sinabi niya matagal-tagal. Kailangan maraming kalsada ang gagawin. Hindi kaya ng 1 taon. Inamin naman yan eh. Matindi yung traffic. Grabe, mas grumadi ang traffic. Naturalmente. Hindi pa tapos yung mga kalsada na pinapagawa. Tirada mo naman. Salita ka ng salita. Magalang ka lang saksakan ng tae sa bunganga eh. Baka na naman magagalit na naman dyan. Sabihin na naman bastos ang bibig natin. O yung mga angry birds yan, i-record yung sinabi ko, hindi ako nagmura. At saka hindi fake news yan. Opinion ko yan. Sinabi niya yan. Doon sa interview niya lumabas sa mga dyaryo, gagalit na naman kayo. Kaya tayo magagawa. Tanggapin nyo na lang yung masaklap na katotohanan. Dahil yan ang mahalaga. Correct, let. Oo. Pero iba, hindi na nakikita yan. They don't see that. Sasabihin ng iba, ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tagduay sila. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News at
Tulfo. Nasa linya po ng aming telepono, dire-diretso na ho tayo, 9 minutes after 9 o'clock. Ika nga, pag ganitong oras sa dati, yung kasama ko pa ito dito, tuwan-tuwa na kami. Pag ibig sabihin, nangalahati na kami, dahil hanggang alas 10 kami. Pag binasa na namin 9 o'clock na, ay Diyos ko po, kalahati na lang, salamat. Oo. Pero ito, maswerte itong kapartner ko at nariyan na ngayon. Sabagay, hindi naman ako naiinggit sa kanya, hindi siya pa kuya-kuya-kuy. Puro trabaho. Nasa linya po ng aming telepono, ang dati ko pong kapartner, ngayon po ay kalihim ng Presidential Communications Operations Office. Walang iba kundi si Secretary Paring Martin Andanar. Good morning, Sec. Good morning, partner. Good morning sa lahat na ikinig sa punto asitado. Eid Mubarak sa mga kapatid nating Muslim. Alright. Diretso na po tayo, Secretary, kasi ito nga, 1 year na ang Pangulo. Merong isa dyan na nagngaw-ngaw at nagnakak. Hindi ko alam kung nakasinghot ba ito ng marijuana o o shabu. At hindi yata alam, sinabi epic failure itong administrasyon na ito. Yung traffic lalong lumala, unemployment lalong tumindi, yung peace and order lalong nagkagyera daw doon sa Mindanao. Mukhang sa iba nakatingin ho ito kaya nga hindi ko napigilan sarili ko ng Sabado, pinaliwanag ko isa-isa, pero mas maganda siguro, sir, ikaw na magpaliwanag sa kumag na ito kung ano ba nang gawa na ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte in 1 year, Mr. Secretary, sir. Una-una dyan, partner, salamat sa pagkakataong ito. Kita naman natin na unang achievement ni Presidente ay yung war against illegal drugs or war against hard drugs kung saan umabot po sa 1.2 billion yung mga surrenderer at bilyon-bilyong alaga ng mga droga at mga paraphernalia at kasama na rin sa laboratorio ng droga na kumpiska ng ating gobyerno at pakonti na po yung bentahan ng droga sa kalye. Number 2, nandiyan din po yung more than $35 billion na nakuha ng Pangulo as investments para sa bansa natin mula doon sa mga biyahe niya sa ASEAN, sa China, Japan, Russia, sa Peru, New Zealand, na makikita naman natin na in terms of cost-benefit analysis na yung bilyon-bilyong halaga, sabi nga ng Department of Finance, ay for every piso, 1,000 piso po yung naiuwi ng gobyerno. So, yung lumalabas sa dyaryo na si Presidente ay ang most traveled president in his first year dito sa Pilipinas. Totoo po yun. Pero totoo din po na as the president who is the most traveled during his first year, isa rin po yung pinakamalaking nakuwang investments mula sa ibang bansa. Totoo din po yun. Pangatlo po yung walang tigil na pag-ipag-usap ng ating pamahalaan or Islamic Liberation Front para magkaroon ng kapayapaan sa bansa natin. At yung walang tigil din po na usapan na pag-uusap between the CBP, NPA, and the government. That in itself is already an achievement. Ngayon, yung mabilis po na mag-aksyon ni Presidente doon sa mga talimbala, mabilis na pag-firma ni Presidente sa Freedom of Information na inupuan po nung nakarang administrasyon. Ito po yung may pinangako nila nung kampanya sa Presidente, wala pa isang buwan sa pwesto, ay pinirmahan niya yung FOI. Pati rin po, yung Administrative Order for Media Security, alam naman natin na Pilipinas ay nailagay doon sa listahan ng iba't ibang grupo sa labas ng bansa na one of the most dangerous places for journalists. Kaya pinirmahan agad itong AO to ensure the safety of the media. Napirmahan din ng Pangulo recently yung executive order para sa firecrackers para naman po susunod na bagong taon, selebrasyon, ay kumpleto yung daliri ng ating mamayan. Meron din tayong malinis na hangin na nilalanghap dito sa Metro Manila at sa buong bansa. And also to professionalize our pyrotechnic industry sa Pilipinas. Pinirmahan din po ni Presidente ang EO na ipinagbabawal po yung paninigarilyo sa public places. At marami pang iba na mga programa na talagang mabilis. Even in just 1 year ay nagawa agad ng Pangulo. The presence of the President in public
ay hindi po mapagkaila na mula nung naupo siyang Pangulo para June 30 hanggang ngayon ay very visible po ang ating Pangulo. Very transparent po siya. Halos nakikita natin sa araw-araw sa TV, radyo, dyaryo, sa Facebook na kinakausap ang pulis, ang militar, ang iba't ibang organisasyon sa bansa natin at ibang mga ahensya sa gobyerno. And parang hindi natigil po ang campaign trail. So our president is working so hard. Kitang-kita naman natin sa kanyang economic policy. Nandyan yung Dudertonomics, nandyan po yung bill kung saan by 2018 ay sisimula na yung proyekto ng Mindanao Railway Project na at last, after how many years na pinabayaan po Mindanao, magkakaroon na po ng railway in Mindanao. After how many years na napabayaan po yung relays dito sa Metro Manila, papuntang Bicol, papuntang Norte, masisimulan din po yan. Yung project po para maibsan ng traffic sa buong Metro Manila. Ngayon po ay patuloy naman na inaayos at kinoconstruct yung mga skyway, kinoconstruct yung itong bagong linya ng MRT. Sir, papuntang Commonwealth. makasingit lang ako, Sec. Opo, sige po. Siguro maalala nyo rin, siguro, narito pa kayo noon nung nangangampanya pa lang ang presidente. Ay, wala akong matandaan na sinabi ng Pangulo na pag siya ay naupo, re-resolbahin niya ang traffic in 1 year. May narinig ba kayo? Kasi ako wala akong marinig eh. Wala akong naisip na gano'n. Meron pong sinabi ng Pangulo tungkol sa traffic, pero sabi niya, to the effect that there's no silver bullet solution to traffic. Anong ibig sabihin nun? Kasi paliwanag niyo, sir, baka hindi nakaintindi ng English yung isang kilala natin dyan. Anong ibig sabihin nun? Malinaw po na sinabi ng Presidente na hindi overnight ang solusyon ng traffic. It will be a comprehensive solution sa traffic. Hindi naman ay puti sana kung kung si Presidente ay talagang magikero, no? Na pag-gising mo, nandiyan na agad, parang genie. Hindi naman gano'n eh. Yung pag-construct po ng mga kalye, pag-ayos na ng dangan, pag-disiplina sa tao, pag-construct ng underground, hindi po yan overnight. Siguro sa langit, siguro gano'n. Pero dito po sa kinatatayuan natin, it will take months, years to fix. Kaya pala sinasabi niya, build. Itong gusto niya, legacy yata na maiwan niya is itong administrasyon ng pinakamaraming nagawang infrastruktura. Opo. Alright. Hello? Oh, yeah, sir. Sir, can you still hear me? Okay. Build na abot ng halos 8 trilyong piso na halaga ng budget ng ilalagay sa infrastruktura, which we will experience massive infrastructure projects in the coming years. Sabi nga, the golden age of infrastructure, kung saan may mga tulay na gagawin na bago. Dito lang sa Metro Manila, halimbawa, dito sa may Pasig, 2 tulay dadagdag dyan para maibsan ng congestion dito sa may tulay, dito sa EDSA, at yung tulay dito sa Rockwell, so dadagdagan ng 2 pa yan. Kakaroon po ng subway, mula Naiya, papuntang Fort Bonifacio, all the way to Pasig, to Quezon City, yung po yung plano dyan. Hanggang kanyata sa Caloocan, merong subway na, ibig sabihin yung tren sa ilalim ng lupa. Opo, pero alam ko yung project kasi ni Secretary Art, he wants to manage expectation. Na basta sisimulan siya, Naiya, tapos dating na ang Taguig, diretso ng Pasig and then to QC. So parang siya by phase. By phase din. Para maramdaman agad, para makasakay agad. And then, ganoon din po sa Mindanao, hindi matatapos lahat yan. Pero masisimulan yung from Davao, the entire stretch of Davao and papuntang Butuan. But yung plano is the entire Mindanao. So, ganoon din po sa Panay Island, ganoon din po dito sa Luzon. Alright. Sec, yun namang unemployment, lalo raw tumindi. Naalala ko rin, tayo tatawanan pa dito, ang sinabi rin ng mama, ang gagawin niya, makikipag-usap siya dyan kung kailangan niya malimos sa ibang bansa para pumasok yung mga investor, mukhang ginagawa naman niya. Pero merong mga nagsabi, tuminding ang unemployment ngayon na panahon niya. Ano hong masasabi niyo rito? Siguro, partner, we also have to consider the fact na, di ba nalala mo nung magkasama tayo dyan sa Football Sentado, na talagang ipinaglalaban mo na wag mo nang i-implement yung K+12. Correct. Diba? Of course, pag na-implement mo yung K+12, mas hahaba yung panahon na yung isang
tao mag-aaral. Correct. So, hindi siguro na factor yun sa unemployment. Kasi siyempre, imbis na nasa workforce na, ay nag-aaral pa rin. So, walang trabaho, di ba? So, ngayon, maraming factors yan. Pero ang pinakamahalaga dito ay itong direct foreign investments na pumapasok sa bansa natin. Hindi lang yung hot money na puro stock exchange. Kundi mismo yung mga nag-i-invest sa bansa natin para magtayo ng mga iba't ibang mga pabrika o mga trabaho. Yung mga kumpanya na makapagpika ng trabaho. And of course, pag nag-kick in na itong build, marami pong mabibigyan ng trabaho ng mga kababayan natin. And we will experience a growth in employment and of course a growth in our economy. Ang malaga din dito, tingnan natin yung gross domestic product natin from 6.8 I think last December. Ang projection po ng mga ekonomista ngayon ay aalagwa ito magiging 7 to 7.2 this year. And so far, I believe we are hitting the targets. Sa dami pong nag-invest sa bansa natin and the confidence of the businessmen na nag-invest natin. As a matter of fact, yung Japan, di ba nag-invest ng $9 to $11 billion. Yes. At yung China, $24 billion. So kung ang bansa natin ay hindi mapagkatiwalaan, kung hindi po gumagana yung ating mga institusyon, ay bakit mag-i-invest yung mga ganitong klaseng bansa sa atin? Mga China at Japan, bakit hindi sila mag-i-invest kung wala silang tiwala sa atin? So, ibig sabihin, may tiwala po ang international community, gobyerno, ng ibang bansa, at ang mga negosyante mula sa ibang bansa. Alright. Sek, matanong, nandito na ba yung mga pinangako sa kanya ng mga investments sa mga investors? Are they coming? Kung hindi pa, when are they coming, sir? Kailan natin mararamdaman ito? Alam ko pa na meron ng 3 billion na in-release yung China. Dollars, ano? Ang alam ko, dollars. Ang alam ko, yung Japan din ay magpipirma ng presidente at si Prime Minister Abe doon sa JICA at yung construction ng subway in the coming month. I think October or November pipirmahan. Marami na po mga private. So, mararamdaman natin lahat ito, is it safe to say around January, nandyan na, may mga hiring na ng mga tao. Is this correct? Opo, ito po yung pinangako sa atin ng Department of Transportation. Ito po yung sinabi ni Sec Chavez at saka ni Secretary Tugade na the bidding process will happen this year, and then by 2018 simula na po yung mga trabaho. Pero yung iba mga projects ay tuloy-tuloy naman, yung mga MRT, LRT. Alright. Well, panghuli na lamang, Secretary, may mga sinasabi sila sa peace and order daw. Pero tingin ko naman, sir, okay naman kasi what Senator Trillanes was raising, bakit daw tumindilalim mga NPA, atake ng atake. Pero hindi niya nakikita yung sa mga lungsod, na wala na yung mga hold-upper sa mga mall, biglang papasok sa mga mall, yung mga patayan, yung mga hold-up sa bus, mukhang nabawasan talaga ng napakalaking porsyento, Secretary. Nabawasan po yung crime and property, at saka yung mga normal na crime na ginagawa ng mga criminal talaga, nabawasan. Yung ating peace process naman sa CBP and BNDF, nakita natin na umandar ulit ito matapos ng ilang taon na natulog. In fact, the entire 6 years the past administration, wala namang peace talks between the CBP and BNDF. Tapos yung hindi po naging successful na PBL noong nakarang administrasyon, ay ngayon ay umaandar na rin sa pamagitan ng liderato ni Presidente Duterte. Mas naging inclusive po yung peace panel from I think from 14 naging 21 yung members nito, yung Bangsamoro peace panel, kung saan naisama po yung grupong MNLF kasi sa mga dahilan kung bakit makakuha ba natin si Senator Pimentel? Ivy? Maraming hindi na isama Correct. Kaya makikita natin na talagang si Speaker but then again, hindi kaibigan natin sa Kongreso, si Suarez. ISIS is an international problem. At simula sa minority yun. Already warned everyone na after nitong drug problem natin, susunod yung ISIS. It's an international, it's an international problem. It's common knowledge to everyone na
na itong mga ISIS na ito, sila ay sumusugod sa mga bansa na mahina yung institutional yung institution mismo ng demokrasya o ng governance. And sad to say that in the past a few years, talagang mahina yung sumusunod sa batas. Pero ngayon, matibay na. Matibay na po at nireforma natin yung mga institusyon ng ating bansa para ang ating gobyerno ay maging matatag para hindi basta-basta tayo napapasok ng ISIS. Remember that it took them years to set up here in our country. And it is one fact that hindi po ito na-address ng nakarang administrasyon. Alright. Panghuli na lamang talaga, Secretary, I'm sorry, I lied to you. Ngayon pong SONA, ito po ba ano po bang maging hitsura ng SONA? Ito po ba yung report ng Pangulo na after 1 year yung kanyang mga nagawa? Tapos pangalawa pala, singit ko na rin, sir. Kailan ba mapipirma? Kasi sinasabi yata ni Senator Angara na tapos na po yata, pirma na lang ni Pangulo ang kailangan para doon sa Free College Education Act o law. Opo, itong sa State of the Nation Address, ito'y sa ngayon ay tinatrabaho na ng PMS, ng PCO. PCO in charge kasi ito partner yung sa production, diba? Tapos the messaging kasama yung PMS doon. Pero uunahin natin itong 1 year anniversary ni Presidente sa June 30. So sa June 30, ito rin ay in the process, we're working on the report. Papalabas sa TV, radyo, saka sa mga dyaryo. And then, pagdating naman doon sa iba pang mga dapat pirmahan ng Presidente, hinantay na lang natin yung Office of the President na mag-release ng mga ganitong mahalagang bagay. Kasi mahalaga yung free education para sa mga kababayan natin. Correct. Alright. Sir, yung free education. Anyway, maraming salamat po, Secretary Martin Andanar, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka. Thank you po pala sa mga kapatid nating Muslim. Thank you po. Si Secretary Martin Andanar, mga kapatid, ng Presidential Communications Operations Office. Ayun na nga ho yung sinasabi. Doon po sa mga nakatutok sa atin ngayon, yung mga supporters po ni Manong Digong. Relax na lang ho kayo. Total, alam naman ho ninyo. Ngayon, yung mga dilawan, talagang ayaw po nilang aminin na may nagawa naman po ang gobyerno nito. Kayo na humusga. Or sa mga naging neutral na lamang, yung mga hindi para kay Manong Digong, lalong hindi naman sila dilawan, nasa gitna lang po sila. Alam naman nila na mayroon ho talagang nagawa naman. May mga ginawa naman po itong gobyerno na ito. Kayo na ho maghusga. Kasi meron nga namimili ka, wala raw talagang ginawa. Hindi naman ho pinangako yun. Diyos ko po naman. Narinig naman ho ng lahat yata ho yun. Ewan ko, kayo yata, mali-mali pandinig ninyo. Sinabi niyo, lalo lumala ang traffic. Ano na, hindi naman niya sinabi na ayusin niya ang traffic sa loob ng 1 taon. Tirada mo talaga, Senador Trillanes, oo. Basta makasalita ka lang. Ayun tuloy. Katitira mo na katitira, sir. Bunganga ka ng bunganga. Dinasopla ka sa BBC. Dinapahiya ka doon sa British Broadcasting. Kaya akala mo siguro yung anchor, walang kaalam-alam. Hindi mo alam na nag-research pala yung anchor na yun. Yung si Sakur. Hindi mo alam na pati ikaw, ni-research ka pala. Dinapahiya ka. Para ka pinagsampal-sampal ng mag-aasawang sampal. Di sopla ka. Bawat sagot mo may sopla. Supalpal ka. Sinabi mo yung tungkol sa rating, bumababa. Doon ako natawa eh. Sabi ko, bumaba yung rating ng Pangulo ninyo, bakit 75%? Sabi ko, bumaba na nga sabi ng tao dito sa Western countries yan, ibig sabihin, pag sa Europe yan, sa US, abay palakpakan na yung Pangulo dyan. 75% bumaba na raw. Tapos tira na naman yung peace and order daw. Tinira niya pa yung traffic, tira pa siya ng tira. Yung pagkatapos pala ng interview na yun, doon siya tumira sa galit niya dahil nasopla siya doon sa rating. Pagkatapos ng interview kinabukasan, doon siya nagngangawa sa local media. Tinira niya sa unemployment, traffic, walang kwenta. Itong presidente na ito, galit na galit siya. Paano? Nasopla. Kasalanan ba ni Manong Digong nasopla siya ng BBC? Parang sinisisi niya dahil ang tanong tungo kay Duterte, gumanti si Kumag.
tinira, sabing gano'n, tumindi raw yung traffic. Hindi naman nangako yung mama. Sabi ng mama, maraming panahon ang gugugulin. Baka nakalimutan mo, hindi ko alam kung nakasinghot ka lang. Tinira mo rin na lalong dumami walang trabaho. Alangan trabaho. Tama naman yung sinasabi ni Andan na tumaas siya unemployment kasi nga, ba kailangan bumalik mo na sa eskwela. Mariusip. Tsaka yung peace and order, ewan ko naman sa'yo. Kung saan ka nakatingin, tignan mo, basahin mo sa dyaryo, may nangarinig ka ba mga hold-upan niya sa mga bangko, sa mga mall? Natahimik na. Ang pinag-uusapan ngayon, terorismo. Hindi mga hold-upper sa mga mall. Nandoon sa giyera sa Mindanao. At yan yung kinocontain. At yan yung kinocontain ng martial law. For your information. Tira kasi ng tira, ngak-ngak ng ngak-ngak, salita ng salita. Yan ang tinatawag Senator Trillanes na karma. Sa Bisaya, nagaba ka. Bakit? Tira ka kasi ng tira, yung bunganga mo, walang katapusan bunganga, parang ashtray. Di nung in-interview, pati BBC, akala mo kaya mo paikot-ikutin, bula-bula, hindi kagaya ng local media na papaikot-ikot mo. Titignan mo ng masamang tingin pag hindi maganda ang katanungan sa'yo ng local media, titiklop ka agad yung local media, parang, ay, sorry sir. Titignan mo agad, gaganunan mo ng mata mo, or tataasan mo ng boses mo o pilosopo yung sagot mo, o nasisindak yung local media, local reporter. Si Sakur, hindi ka kalila kung sino kang buhong ka, o di napahiya ka. Ngayon sa sobrang galit mo, ginantihan mo Pangulo. Yan. Kaya sa susunod, Senador Trillanes, magsumikap ka para hindi ka napapahiya. Hindi ka napapahiya sa buong mundo. Nagmukha ka tuloy katawa-tawa, katanga-tanga. Kasi iho, masyadong matakaw ka sa mga interview. O ayan, nagka-leche-leche at nagkahitot-hitot ka ngayon. Hindi mo alam ang gagawin mo ngayon. Napahiya ka, hindi mo alam paano bumawi ngayon kay Sakur. Hindi ka na pagbibigyan noon. Ngayon, sa mata ni Sakur, engot ka. Tingnan mo yung sagot mo. Kung bumilib sa iyo, di sana ang taas na rating. Sana yehi palakpakan. No. Yehi palakpakan, yung mga supporter ni Duterte, dahil pumalpak ka, sumablay ka. Doon nag-yehi palakpakan. Sablay naman talaga. Kahit batang paslit, tanungin mo alam na pumalpak ka roon Tama, Huwag yung tira ka ng tira, magsumikap ka para umayos naman ang buhay mo at hindi ka magmumukhang matakaw at mapahiya sa sambayanan dahil daldal ka ng daldal, yung bunganga mo parang ashtray o di napahiya ka ngayon, hindi mo alam gagawin mo ngayon, hindi mo alam kung saan ka lulusot niya, nasusot o magtatago. Kung magtatago ka sa saya ng nanay mo, sa saya ng asawa mo. O next time, isip mo na bago ka magbunganga. Swerte, hindi mo naman sa swerte, hindi dahil sa swerte, magsumikap tayo. Exactly. 9:32 ng umaga, dyan lamang ho kayo mga kapatid. Sa ating pagbabalik payuhan na natin si Suzette. Oo. Ito. Ihanda ang inyong mga sagot dito mga kapatid. Mabigat. Dear Sir Erwin, I need your advice dito po sa dalawa kong manliligaw ngayon. First of all, I am 22 years old and I work in a bank. Sa bangko nagtatrabaho. May dalawa po akong manliligaw. Yung isa po, may-ari ng isang textile factory and he is 32 years old. Mayaman, May hitsura po si Kevin at very thoughtful at generous. Lagi po niya ako pinapahatid sa driver niya pauwi pag nag-overtime ako at ginabi na. When my dad got sick and was hospitalized, sinagot niya yung buong bill na umabot sa 100,000 pesos. Okay na po sana ang lahat ng makilala ko itong first lieutenant naman ng Philippine Marines. Sobrang gwapo po niya, as in makakalaglag panty. He is 23 years old. Diba? 1 year lang ang tanda ni Teniente. Very gentleman po si Lieutenant Dan and I feel so secured pagkasama ko siya. Minsan may nambastos po sa akin kasama ko siya. Lumuhod yung manyaki sa harapan ko, naputok ang labi at nagsorry matapos gulpihin nitong Marine officer. Pareho
Parehong matimbang sa puso ko silang dalawa. Gusto ni Papa at Mama yung negosyante, pero mga barkada at workmates ko gusto niyang sundalo. I think, sir, I will be happy naman kahit sino pipiliin ko. I just want to hear from you kung sino ang tingin niyong mamahalin ako habang buhay with your experience as a father, a former military man, and a celebrity. Thank you, sir. Ako po pala si Suzette. Anyway, Suzette, ganito na lang, abay, mamaya-maya, sa ating pagbabalik, tutok lamang at papayuhan ka namin, kukuha tayo ng isang eksperto hinggil sa problema mo na yan. 9:34 a.m. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alam mo, Alma Martinito, pag sa, I think, wala pang parameters yan kasi pipirmahan ng Pangulo yan bago mag-SONA. Dahil lalabas yan next semester, wala na talaga mabayaran ni 5 pag ikaw ay nasa state university, colleges, state colleges, yung mga state university, mga Bulacan State, Cavite State University, wala na, or mga city college, Quezon City College, Pasig City College, wala na. I think ang pagkarinig ko dyan, pero kailangan pang kasing gawa ng parameters yan eh. Ang alam ko dyan, kailangan may certification sa barangay mo. Nasasabihin na ito ang trabaho ni Mrs. ganito, ni Mr. ganito, na tatay, nanay ni ganito, Erwin Tulfo, ito ang trabaho nila, driver ng tricycle, parang gano'n certification sa barangay, to say na talagang ikaw ay mahirap, alright? Or ang tatay nito ay ordinaryong government employee lang, ang nanay ay housewife, yun. Pag hindi mo kaya magpaaral, papaaralin, parang lumalabas na papaaralin ng gobyerno natin yung anak mo kasi nga wala na siyang tuition pagdating niya ng pag siya nag-enroll sa mga state colleges. Okay? Samantalang nabukas naman ng Philippine National Police ng online recruitment sa mga aplikante sa pulisya. Sinabi ni Superintendent Juvenal Campos, Assistant Chief ng Recruitment and Selection Division ng Directorate for Police Records and Management. Si Mark Alcala, ayan na naman yung torjak na naman Mark Alcala, tira na naman tayo dyan, patay tayo dyan Mark Alcala. Easy ang torjak na yan. Nasa 15,000 bagong police ngayong taon. Oo naman, Arlene Diaz, certification lang yan I think Pero let's wait for yung IRR. May IRR yan Pero ang alam ko, pag mahirap ka, pwede ka dyan sa mga state colleges and universities. Or I think, aalisin yung mga tuition sa state colleges and universities Dahil popondohan na ng gobyerno yan. Pag popondo ang gobyerno, ang DepEd dyan, popondohan na or ang CHED, popondohan na yung bawat state colleges and universities. So yung pondo na yan, doon na yun para magiging tuition ng mga bata. Correct, Pangasinan State University. Kaya gamot sa Fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, Texas Roadhouse, good morning, Michael. 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Exactly. Well, let's wait for the IRR, Eva Pante. Kasi may IRR pa yan Pipirma na ni Pangulo pero ang as far as I understand, pag state colleges and universities, parang aalisin na nila ng mga tuition. Okay? Kasi understood na mga mahihirap doon. Kasi kung ikaw mayaman, bakit mo ilalagay ang mga anak mo sa state college? Ilalagay mo na sa mga UST, sa mga privado, di ba? Kung may kaya ka naman, ito mo na sa privado. UST, LaSalle, UE, FEU, di ba?
mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, Pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Kasi fungi! Ang Kati-kati sa balat dulot ng fungi. I-Fungisol mo! Gaya ng puni, anhan, hanhan, alikula, at eczema. Alright. Bibigyan kita ng update, Alma Martinito. Just message me dito sa Facebook page natin, Alma. Alright? Exactly, Arlene. Oo. Yung mga anak na mga general dyan, mga ranking government officials. Dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag nang magdusa sa makating problema. Gaya ng eksema, makding hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na anak buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol ang Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang balita mula sa Powerfill Gas Station. Pwede ka nang maging franchise co-owner ng bagong branch ng Powerfill. Tumawag lamang sa 655-4374. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Alright, mga kapatid, 20 minutes to go before 10 a.m. Dito na po tayo. Dito na! Ito na ang IMSD. Itanong mo sa Dalrasa. Nasa linya po ng aming telepono si Miss Maribel Junicio, Relationship Expert of AMD Love Consultant. Magandang umaga po, Mama Maribel. Yes, magandang umaga din, Kerwin, at sa lahat ng mga nakikinig. Alright, live po tayo dito sa Radyo 5 and of course sa Action TV and sa Facebook page po natin, Erwin Tulfo, ma'am. Ito po ay public service portion po tayo ng kung saan nagbibigay po tayo ng mga payo sa mga kababayan natin. Hindi lang sa pag-ibig, kundi may mga questions po sila. Ito po, ma'am, ito po yung letter niya. Pakinggan po natin, ma'am. Dear Sir Erwin, I need your advice dito po sa dalawa kong manliligaw. First of all, I am 22 years old and I work in a bank. May dalawa po akong manliligaw. Yung isa po may-ari ng isang textile factory and he is 32 years old. May hitsura po si Kevin at very thoughtful and generous. Lagi po niya akong pinapahatid sa driver niya pauwi pag nag-overtime ako at ginabi na. When my dad got sick and was hospitalized, sinagot niya lahat ng bill na umabot sa 100,000 pesos. Okay na po sana ang lahat nang makilala ko itong first lieutenant ng Marines. Sobrang gwapo po niya as in makakalaglag panty. He is 23 years old. Very gentleman naman po itong si Lieutenant Dan and I feel so secured pagkasama ko siya. Minsan may nambastos sa akin kasama ko siya. Lumuhod yung manyaki sa harapan ko na putok ang labi at nagsorry matapos gulpihin itong Marine officer. Parehong matimbang sa puso ko silang dalawa. Gusto ni Papa at Mama yung negosyante pero mga barkada at workmates ko gusto yung sundalo. I think, sir, I will be happy naman kahit sino piliin ko. I just want to hear from you kung sino ang tingin yung mamahalin ako habang buhay with your experience as a father, a former military man, and a celebrity. Ako po pala, si Suzette. Ma'am, anong basa niyo rito? Si mayaman o si sundalo? Alam mo, hindi lang yung sa mayaman at sa sundalo. Tanungin natin muna kay Suzette. Paiging na ito, may dalawang tumitigaw sa kanya at na titimbang niya, ano ba yung mahalaga? Kasi apat na bagay na dapat isipin niya. Ano ba yung mga pangarap muna ni Suzette? Itulat niyo yun. At saka, pangalawa, ano ba yung mga pinahalagahan niyo sa buhay, sa value, lalo na yung core value. Alam mo, napakahalaga. Easy, Jeffrey. About love, pagka-security, sinasabi niya, secure siya kay sundalo, pero generous, at saka comfortable siya kay negosyante. So, pag-iisipan niya itong mga bagay na to, alin talaga ang napaka-importante sa kanya, kasi ugali. And then, tingnan natin na
panahon makilala ang bawat isa. Kasi papasihan lang natin sa may pera at sa gentleman, medyo mga magandang mga katangian yun. Pero kailangan natin pa natin yung ibang katangian na consistently ba, responsible, at saka tutubang in love. Ang love, sinasabi nga natin, it can be tested over a period of 3 years yan. Kasi sa unang taon talagang nagpapasitang dilas itong mga lalaki to. Tingnan natin sa loob ng 2 taon. Pwede nyo sabihin sa kanilang 2, alam nyo, pareho kayong mga mababait, nag-entertain ako ng mga tutors, pero ayoko pag gumawa ng desisyon, gusto ko makilala kayo. Kung, diba, papayag sila ng gano'n. Pero ma'am, yung gusto kasi ng parents niya, siguro, ako, I'm a parent, I'm a father. Kaya siguro naisip na ito na sa negosyante, siguro, isn't it na usually ang parents, as parents, would usually think na the security of our children for the future? Kung ito nga negosyante, siguro, they believe na secured yung anak ko rito in the future, for the future. Correct dyan sa security. Pero tingnan natin, mahal ba niyan talaga itong negosyante? Bakit siya medyo nabulag siya doon kay Sundalo? Gwapo ma'am, siguro mas gwapo si Sundalo. Sabi nga niya, makalaglag panty. Alam mo na mga kabataan ngayon, doktora. Pero yung pagkagwapo, hindi yan matagal masaktan lang yan, baka mamaya, masugatan yan, mabawasan ang pagkagwapo niya, mamahigit pa ba niya. At saka si Suzette, hindi naman kailangan nagmamadali, 22 years old. Opo. Bigyan yan talaga ang magandang marriage age kasi pwede siguro kung gusto niya, bigawin niyang boyfriend niya, si negosyante, pero huwag mo na yung tungkol sa kasal pag-iisipan. Kailangan may 3 taon, 3 to 5 years na tingnan talaga kung mabait talaga yung tao. Ngayon, yung iba, ang ginagawa nila para hindi mag-boyfriend, kilalanin mo pareho kayo. Sabi nila, playgirl ba yan? Hindi. You are entertaining suitors and looking at the best. Parang beauty contest yan The best one to win. At bata pa naman siya, ang recommended age, mga 25, 26, baka magbago pa siya. Kung nadadala siya sa gwapuhan, hindi dapat yan ang isang nakakatanging katangian na pagbabasihan or yung tawag dito, yung pagka-proteksyon na binigay niya, no? Yung meron nagbabastos. Okay din yun. Pero kulang pa yung mga, sa palagay ko, yung mga kailangan kilalanin ang katangian. Siguro, doktora, nahuhulog siya dahil machismo. Yung sundalo, siguro, yung katawan, napakaganda, tapos lalo pa siyang napabilib na, uy, Diyos ko po, mapagtatanggol pala ako ito pag nagde-date kami. Si negosyante naman, secure lang siya. May sinahatid ang driver, ganun. So medyo mahirap na mamili yata, doktora, at this point para sa kanya. Kaya huwag ka munang mamili. Wala naman, huwag ka magpapwersa sa magulang mo na mamili na ngayon. Kasi tatanungin mo sarili mo, ano pa yung magandang katangian sa negosyante? Kung ako si Suzette, gagawa ako ng listahan. Ano ba yung talagang may mga 5 hanggang 10 mga bagay-bagay na hanap natin sa ating lifetime partner, sa ating papapangasawa. Tapos sa column 1, isulat niyo yung mga katangian din negosyante. Sa column 2, si Marino, isulat niya para makita niya talaga ginagamit natin ang utak natin, hindi lang yung ating puso para gumawa ng desisyon kung sino ang magiging boyfriend muna. Huwag muna tayong asawa kaagad ang iisipin. Boyfriend na muna. Para nun, makilala ng gusto ang bawat isa. Dito tayo nagkakaproblema na nahuhulog ang puso dahil ginagamit lang ang puso nga, hindi ang utak din. Kailangan i-balance natin yan. Alright. Tapos mga interest pa nila, ano pa mga common interest? Hindi natin na religion. Ano yung pinahalagang, di ba, how will you spend your time together? Correct. At saka siyempre si Sundalo, madalas baka wala yan. Ay, wala sigurado, ma'am, oo. I guess, pag yung Sundalo, kailangan maintindihan at marunong magsakripisyo si babae. Totoo. At may ibang babae, hindi nila kaya yung lifestyle ng Sundalo. So, yun ang isang iisipin niya. Madalas wala. Si negosyante, maaaring nandyan, easy siya. Pero ito nga ano ba yung kanilang pagtingin sa
sa love life. Binibigyan pa nilang halaga ito kasi at saka yung pagbabalanse sa career at saka sa love life. Kailangan makausap niya at makita niya talaga yung karanasan niya dito sa pakikipagkaibigan dito sa dalawa. So, ang suggested marrying age, mga 26, 27, magbabago pa yung isip niya yan. Pero maganda yung kanyang sitwasyon. Ano na naman yan, Edmire? Bakit naman mahaba ang dila? Sa kanya, para makapagpili siya. Alright, Doktora. Nako, sobrang daming salamat po, ma'am, for your time with us this morning. Thank you po, Miss Maribel Dionisio. Good morning po. Okay. Wala ko naman magpapayo sa iyo, Suzette. Ano? Well, magkaiba. Ang sinasabi mo as a father, as a military man, hindi. Magkahiwala yung aking payo Kung akong tatanungin mo as a father, automatic yun, matic para sa father and mother, yung security. Okay? Siyempre, tatay ako, anak kita, ayoko na isang araw, pupunta ka sa bahay ko at sabihin mo, tay, mangungutang sana ako dahil wala pang sweldo. Hindi po yung sweldo ng asawa ko. Ay, dala po niya yung ATM sa Basilan o sa Marawi City. Hindi pa po nadating, hindi pa nadepositohan ng AFP yung kanyang sweldo. Pero alam ko naman na laging on time yan. Okay? Pero kung negosyante, textile factory. Okay? Siguro kaya nagdadalawang isip ka, kasi ikaw 22, and itong si lalaki 32, so 10 years ang agwat ninyo. Parang naman, Suzette, sabi nga nila, age doesn't matter. Ha? At saka isa pa, sabi mo, may itsura naman itong si Kevin, so hindi ka naman mapapahiya. Negosyante, may itsura, may driver, ay para kang si Donya, para kang senyorita. Okay? Masama kung negosyante siya, pangit naman, mukha siya ng pusa o aso, o mukha siyang matching, hindi mo i-display. Ito pwede mo i-display, ha? May itsura, ha? O, may ari pa ng faktorya. Diyos ko po, saan ka pa? O, kung ako tatanungin mo, kung ako ang tatay mo, I will tell you, iha, dyan ka na lang. Kasi secure ka. Pero siyempre, tatanungin ko muna, masaya ka ba dyan, anak? Magiging masaya ka ba? Pag sinabi mo hindi, di sabihin ko, di wag na yan. Okay? Ngayon, as a father, sinasabi mo, ngayon as a military man, I used to be in the military, alam ko rin, ha? Sa totoo lang po, mahirap. Pag nanligaw po ang sundalo, mahirap pong sagutin. Napakahirap magka-girlfriend ng isang sundalo. Karamihan, ha? Nahihirapan sila unless kung sila mga high school sweetheart nila itong nililigawan nila. Karamihan ng mga nagiging asawa ng mga sundalo, ha? Kung hindi nila high school sweetheart o hindi pa ito college sweetheart nila, kung liligaw lang sila na sundalo na sila, naka-uniforme, akit ng ligaw, sa bahay ng isang mayaman o isang middle class family, maniwala kayo sa akin, busted. Binabusted po ang sundalo. Kahit na ikaw opisyal pa. Bakit kanyo? Ang magulang ang unang maghahari dyan. Anak, baka mabiyuda ka dyan. Lalo pa ngayon kung may maliligaw ka, sundalo ka, papakita ng tatay sa mukha mo, anak, marunong ka ba magbasa? Ayan o, Marawi, 70 na yung patay. 67 na military, 3 polis. Ikaw naman si anak, siyempre kakabahan ka, oo nga, no? O ganun yun, mahirap po, pag ikaw'y sundalo, mahirap sagutin ang sundalo. Pero, ang kagandahan niya, pag sundalo po mga kapatid, ha? Pag sundalo mga kapatid, what's gonna happen is, lagi ka namimiss dyan. Sweet po mga sundalo, susulatan ka niyan, ha? Tatawagan ka niyan, te-text ka niyan, masaklap din nun. Pagbakbakan, tinatawagan ka na. O kagaya yung nangyari doon sa Mama Sapa, no? Alala nyo, sa 44, nagpapaalam na sa asawa nila, baka hindi na tayo magkita, Ani, o Mami, hindi na tayo magkita. Alagaan mo yung anak natin, ha? Huwag mong pabayaan, ha? Mahalin mo yung anak natin. Bahala ka na kay Mama, ipaliwanag mo na lang. Yun ang pinakamasaklap doon, yun ang pinakamahirap doon. Suzette, are you willing and are you ready to hear that? Tatawag si First Lieutenant, Ani, baka hindi na tayo magkita, ha?
Gusto ko lang sabihin sa'yo na I love you a whole lot, so much. Sobra-sobra, alam ng Diyos. Magkita na lang tayo dun sa kabila. Are you ready to face that? Are you ready to hear that? Kung ikaw ready na mga marinig yan at matatanggap mo yan, then go ahead. Ha? Pero kung ayaw mo marinig yung mga yan, then don't. Alam mo nang gagawin mo. Ha? Tama din si doktora kanina. Gwapo yan. Pero pag nasugatan, paano kung naputo ka ng granada, nangiwi ang bunganga, mamahalin mo pa ba? Matapang yan. O sige, matapang sa matapang, walang problema. O, pero tatanda rin yan. So, actually, ang masasabi ko lang, Suzette, it all depends on you. Nasa sayo yan. Kung saan ka magiging masaya. Kung I'm sure nakikipag-date ka sa kanila. Kung sino mas komportable kang ka-date, timbangin mo. I-date mo itong si negosyante, i-date mo rin yung si Marines, kung sino ang mas parang feeling mo na, yung masarap na feeling at masaya ka. Alright? Then, decide from there. Ikaw lang makapagsasabi. Ulit, happy Eid al-Fitr, mga kababayan, natin mga Muslim. Good morning po. Okay, salamat muna, Dr. Jean Marquez, their clinic po yan, Dermatology, Aesthetic, and Rejuvenation Clinic sa Timog Avenue, Quezon City. Of course, Nikki's USA, maraming salamat din po. And Chancellor Shirts and Slacks, maraming salamat din po. Kita-kita po tayo bukas. Oy, nako, ito pala yung winner natin doon sa erwintulfomedia.com, ha? Yung napili po natin, nanalo po siya. Nanalo ka ng 300 pesos na e-load sa amin sa iyong mobile. Papadala namin mamaya. I-message ka ni Edson sa Facebook account mo kung paano mo makukuha ang iyong 300 pesos na load. Abangan nila kung kailan ulit ang susunod nating promo sa website, ha? Ang nanalo po, ang first winner po natin ay si Lan Lin. Keep visiting www.erwintulfomedia.com. Mapapanood nyo doon po ang mga replay episodes natin ng Punto Asintado, Bembang Kalembang, Idulog Mobes, at Itanong mo sa Dalubhasa. At mababasa ang mga write-up reports natin doon sa blog section. Maraming salamat po. Subscribe na rin kayo sa Erwin Tulfo sa YouTube. Follow me sa Twitter at eTulfo2011 at sa Tulfo Erwin naman sa Instagram. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas!